sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. Wow! What's up sa inyo mga kabayan? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating channel, no mga kabayan. At kung nakikita nyo sa ating monitor mga kabayan, ay nandyan ang isang pulis na kung saan ay talagang matikas, no? Na talagang may malasakit sa ating bansa, merong paninindigan at hindi nagpadala mga kabayan dito sa huwad ko mga kabayan. Alam ko mga kabayan, ang iba sa inyo ay nakapanood mga kabayan ng napakahabang hearing at talagang napakainit mga kabayan ng mga binitawang pahayag dito ni Pangulong Duterte or ni former President Roa Rodrigo Duterte mga kabayan. Siyempre mga kabayan, excited ako mga kabayan na ulitin natin itong palabas na to, itong pagbibigay ng statement mga kabayan ng isang pulis, no? Nako, ay bago natin pala mga kabayan makalimutan sa sobrang excite natin mga kabayan ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe sa ating channel, mag-like at mag-share, magbigay din kayo ng inyong opinion mga kabayan sa ating pag-uusapan ngayon na tatalakayin, no mga kabayan. Puno tayo mga kabayan ng excitement, no, kahit doon sa mismong Senate mga kabayan nung nagsalita si Pangulong Duterte ay pati yung mga tao doon mga kabayan nagpalakpakan, grabe. Nakakahiya mga kabayan, no? Nakakahiya dito sa mga nakakapanood na against kay Pangulong Duterte, no? Against sa dating administrasyon ng ating dating Pangulo, no? Na doon mismo sa hearing mga kabayan nagpalakpakan yung tao, sigawan pa mga kabayan. Ganon mahalin ng taong bayan mga kabayan, no? Ganon natin mahalin yung ating dating Pangulo na may malasakit sa ating bansa. Pero syempre mga kabayan, bago tayo magpatuloy, ay pakinggan muna natin mga kabayan ang siniwalat ng isang pulis, no? Na may talagang masasabi natin na loyalty sa kanyang serbisyo. So pakinggan natin mga kabayan at talagang grabe, no mga kabayan. Ganyan walang yain mga kabayan ng mga kapulisan natin. Nakakaawa yung iba mga kabayan na walang magawa, no? Walang magawa mga kabayan dito sa mga tuwad ko. Siyempre nasa kapangyarihan yan mga kabayan at under of administration. So siyempre mga kabayan, wala silang magawa kundi sumunod dito sa mga tuwad ko na to mga kabayan. Pambira. Play natin mga kabayan. Ako'y talaga na-excite, no? Pasensya na kayo kung medyo puno tayo ng energy sa gantong oras, no? Dahil sa mga nangyari mga kabayan. Panoorin na natin. Baka kayo'y mainis na sa akin mga kabayan. Puro tayo panood. Go! Sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dumating ako sa bahay ng madaling araw ng October 23, kasagsagan ng bagyong Christine. Hinihintay ako ng aking pamilya at nag-aalala at di nakatulog hanggang safety akong makauwi. Dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari pero di ko agad nasabi sa aking asawa. Hanggang lumipas ang ilang araw, napansin niyang matamlay at di ako mapakali. Di ko matiis na di ko sabihin sa kanya. Kahit alam kong apektado siya at may nervyos ang pag-usapan ay tungkol sa trabaho ko. With great courage, I confided everything to her. Kahit ito ay malaking problema and it will affect us and it will change on our normal and simple life. My career for almost 30 years of service, our personal and family safety and security, and maybe I will be condemned or be ostracized. My wife hugged me and started to cry and asked me why. I told her patagal na tayong nagsusumikap and we have to be strong and survive together. Mauna ni ang panahon nga magpakabanata means makialam. Lisod maging witness rata o maging innocent
alam niyo mga kabayan, nafi-feel ko yung sinasabi ng isang pulis mga kabayan. Nararamdaman ko, no, yung hirap, no, na mag-testify mga kabayan ng katotohanan. Napipil ko mga kabayan yung takot, no? Siyempre, sino ba mga kabayan na kanyang babanggain dito dyan sa kanyang mga statement na yan? Damay ang pamilya niya mga kabayan, pero ito siya mga kabayan, nagsasalita siya ng katotohanan, no? Na between in the line mga kabayan ay ang kanyang buhay at buhay ng kanyang pamilya. 'Di ba mga kabayan? Grabe, no? Sigar mga kabayan, bumaliktad, 'di ba? Kahit na walang katotohanan yung sinasabi niya doon, yung mga sinumpaan sa laysay niya, 'di ba? Pambihira mga kabayan, ako'y nahahabag sa mga nangyayari. Bystander, maangol gyapon ta o maging casualty tayo. Ipasabot na ko sa iya ha. I have to explain to her. Kailangan naay mo barog sa kamatuoran. There must be someone to rise up to the occasion. I told her that I have the moral obligation and a call of duty to uphold as police officer. In the eyes of God and in the soul of man, I have to say this. Even God was betrayed 3 times. But this time, I have to say this. I don't want to betray our beloved country, our fellow Filipinos, and to God Almighty. Ito mga kabayan, dapat gantong mga pulis mga kabayan ang dumami sa ating bansa. Hindi yung naglilingkod lang mga kabayan, no? Sa ilang politiko na nakikita natin mga kabayan sa ating bayan, 'di ba? Dapat mga gantong pulis mga kabayan ang dumami, no? Hindi yung gusto lang ito mga saranggo kahit sala na mga kabayan ang ginagawa, 'di ba? Ito dapat mga kabayan ay suportahan natin, no? Bilang isang supporter ng ating dating pangulo mga kabayan, dapat suportahan din natin tong pulis na to mga kabayan. Kasi 'di ba? Pinapakita niya diyan kung paano siya nagmamahal sa bayan, merong paninindigan. Napakatapang ng pulis na to mga kabayan, no? Hindi siya sa matapang sa yung pagiging barumbado, matapang siya mga kabayan na lumaban at tumindig para sa katotohanan. Dapat ganyang pulis mga kabayan ang ating makita sa ating bayan, 'di ba? Mga kabayan, hindi ko mapigilan yung sarili ko na magsalita, no? Kasi kanina napanood ko na to at gusto ko lang ulit talagang ulitin dahil napakaganda mga kabayan ng kanyang mensahe dito. So, ayan, tuloy natin mga kabayan. I don't want to discredit the men and women of the Philippine National Police, the institution where I belong. I don't want to destroy my beloved alma mater, the Philippine National Police Academy, who molded me with moral values to speak for the truth that I owe, and it's time to give it back the honor and respect. Your Honor, allow me to read my affidavit. David, Yes, Your Honor. sige, also submit a copy to us. Sige, Yes, Your sige. Honor. Mahaba po yan? Ilang pages pa yan? Saglit na ho, Your Sige, Honor. go ahead. Allow me to read, Your Honors, my affidavit. I, Police Colonel Hector U. Grijaldo, 3rd Level Officer, presently assigned a Personal Holding Administrative Unit, Camp Crame, Quezon City. After duly sworn to, under oath and in accordance with law, do hereby depose and states that I've been dedicated to public service for almost 30 years. And since I took my oath as cadet on June 1, 1995. On October 16, 2024, I was again invited as a resource person in the 9th Joint Public Hearing of Committees on Dangerous Drug, Public Order, Safety and Human Rights, and Public Accounts of the House of Representatives scheduled on October 22, 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered questions related to extrajudicial killings and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing.
The said person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Portalesa and Captain Anova, who was wearing PNP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him in his... Oh, mga kabayan, narinig ninyo ha? Si Dan Fernandez, mga kabayan, ay isa, no? Sa mga... Narinig nyo, mga kabayan. Tuloy natin, mga kabayan. Yung mukha ng tao na yon, si Boy Google, mga kabayan, gagawa ng matino. Right side. And then, Kong Abante entered the room, sat far end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, "Ito ang sasabihin mong statement na ito," while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, "Ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan," sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? Kita nyo, mga kabayan, di ba? Si Garma, no? Siguro, no, mga kabayan, kaya siguro ganon si Garma. Kasi nga, mga kabayan, nahawak siya ng tuwad ko. Hawak siya nitong mga congressman, mga kabayan. Yun yung problema, no? Na talagang kahit sino, mga kabayan, di ba? Kung wala kang yagbuls, no? Katulad nitong isang ating magiting na pulis na to, mahihirapan ka, mga kabayan, bumangga dun sa mga taong yon na kung saan mapapansin ninyo na yan, nasa administrasyon, mga kabayan, di ba? Yan yung napakahirap, mga kabayan, sa isang katulad nating mga ordinaryong Pilipino. Yan nga may katungkulan, mga kabayan, na napilitan na magsinungaling. Naaalala ninyo nung nagbigay ng statement, mga kabayan, itong si Garma, di ba? Yung kanyang pag-iyak, mga kabayan, hindi yung pag-iyak ng nagsasabi ng totoo. Pag-iyak yun dahil guilty siya, mga kabayan, sa kanyang mga sinasabi, no? Yun yung talagang may katotohanan at hindi tayo, mga kabayan, nagmali, no? Hindi tayo nagkamali, mga kabayan, dun sa ating mga nasabi, di ba? Kung mapapansin ninyo at kung kayo matagal na dito sa ating channel at napanood nyo yung video na yon, na nasabi ko na yung style ni Garma, mga kabayan, ay talagang hindi siya hindi makatotohanan yung sinasabi niya. Kasi yung pag-iyak-iyak niya, mga kabayan, kahit yung si Congressman Gonzales, napaakyat siya, mga kabayan, para ipaulit kay Garma yung kanyang sinasalaysay. Dahil pagdating, mga kabayan, sa TV, sa YouTube, o kung saan pa mga social media, mga kabayan, platform, makikita nyo doon na talagang hindi makatotohanan ang dating, no? Na parang ang dating talaga, mga kabayan, ay parang pinuwersa siya na yun yung sabihin at yun yung kanyang basahin sa harap ng komite ng Huwadcom. Diba? Ngayon dito, mga kabayan, maliwanag na pinapaliwanag dito, kahit hindi pa tapos, mga kabayan, na talagang mga kabayan, gusto nila na magkaroon ng corroboration yung sinasabi nila na may reward system na sinasabi ni Garma, mga kabayan. Kita ninyo yung script, no? Lahat ng sinabi ni Madam Inday Sara, mga kabayan,
Yan na mga kabayan. Maliwanag na sa taong bayan na talagang may nangyayari mga kabayan na script. Lahat ng nilabas mga kabayan ni Vice President Sara Duterte, nagkakatotoo. Kita ninyo, no mga kabayan, hindi man tao ang pakita na sablay ang Pangulo. Nature na mga kabayan ang nagbigay no ng lantaran na mga kabayan. Yung Pangulo ay hindi marunong magpangulo. Mga kabayan, ayan, yung sinabi ni Madam Inday Sara. Pero syempre, tuloy muna natin bago tayo umaba mga kabayan. I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. The cordial conversation between us continued. Kita ninyo mga kabayan, di ba yung pastor na yan mga kabayan, si Boy Dila mga kabayan? Kita ninyo, yan yung pastor mga kabayan, yan yung trabaho ng pastor. Kung ako mga kabayan na miyembro nun, baka iwan ko na lang mga kabayan. Nagkakalap tong pastor na to kuno, bishop kuno mga kabayan. Nagkakalap ng kademonyohan dyan sa Congress. Dahil saan mga kabayan? Para saan? Para saan yung ginagawa nila? Para dyan sa administrasyon? Hindi na sila nahawa mga kabayan doon sa mga matitinong pulis. Nakita nyo kung bastusin itong mga kongresista na to mga kabayan. Katulad na lang ni Marcos. Naku mga kabayan, tuloy nga natin mga kabayan. Umiinit ulo natin dito sa mga to. I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police. To which I answered, Mandaluyong City Police Station. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed, and we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the GDS in 1999, since I was not a member of PNP at the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion,
they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the two lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you. Kita mo yan, mga kabayan? Kita mo yan, di ba? Ay, grabe mga kabayan, sarap magmura dito sa mga putaragis na congressman na to. Diba? Napakasarap magmura, mga kabayan. Paswelduhin ng taong bayan, tapos ganyan mga kabayan ang tinatrabaho. May maidiin lang mga kabayan doon sa kailang huwadkom. At kung sino-sinong bastusin mga kabayan, yan ang ginagawa nila mga kabayan. Dahil sa pampolitika nila na motivation, at dahil sa may nag-uutos sa kanila, naku mga kabayan, hindi na bago sa atin to, no? Meron nag-uutos dyan para yung mga yan, ganyan ang gawin. Ako, ito no, si Barbers mga kabayan, bilib ako dati dyan sa congressman na yan. Dahil suportado niya mga kabayan ang war on drugs na ating Pangulo. Na well, grabe mga kabayan, nakakainit ng ulo na kung mararamdaman ninyo ang sinasabi nito. Ako kasi mga kabayan, napi-feel ko yung sinasabi nitong pulis na to, no? Kaya big salute mga kabayan sa mga ganitong klaseng pulis na may paninindigan, and we encourage, no, na yung ating mga kapulisan, sana wag kayong matakot mga kabayan, dahil meron kayong sinumpaan sa taong bayan na maglilingkod kayo ng tapat, no, para sa bansa natin. Tapos may mga ganyan na pangyayari, no? Grabe mga kabayan ang nangyayari sa bansa natin, 'di ba? Kung mapapansin niyo, to si Garma noong unang hearing niya, napakaganda sinasabi. No, sumunod na hearing mga kabayan, nabaligtad na. Dahil siguro mga kabayan, siguro tinakot siya or ginamit yung anak niya for any reason mga kabayan para maggawa ng salaysay na hindi natin alam mga kabayan kung yun ba'y salaysay niya na ginawa niya, or katulad ng sinasabi nito mga kabayan ng isang pulis na to, na isang magiting na pulis na to, na sinulat lang nitong ni Dan Fernandez at saka nitong ni Abante mga kabayan. Yan yung napakahirap. Yan yung napakahirap mga kabayan, no? Noong panahon ni Pangulong Duterte, yung mga tulongis na pulis mga kabayan, pinag-aalis niya, pinatapon niya sa kung saan lugar na alam niya na doon ay baka sakalit tumino. At yung mga congressman mga kabayan, noong mga panahon niya, mapapansin ninyo mga kabayan na merong unity para mabago yung bansa natin. Ngayon mga kabayan, palibas at wala si Pangulong Duterte, wala na sa posisyon. Ayan mga kabayan ang ginagawa nila. Yung flood control mga kabayan na pinagmalaki ni BBM, ayun, napugnaw mga kabayan. Napakalaking pera ang winaldas nila, hindi alam kung saan napunta mga kabayan ang pera natin. Yun mga kabayan ang nangyayari. Dapat talaga mga kabayan ay kumilos ng taong bayan or ang mga kapulisan na ginigipit nitong mga huwadkom na to. Nang sa ganun mga kabayan, matapos yung problema ng bansa natin. Hindi yung pansarili lamang mga kabayan ang iniisip. Kasi kawawa yung susunod na generation sa atin mga kabayan. Yung susunod na mga kabataan na maaapektuhan. Lalo na yan mga kabayan, payaman sila ng payaman sa pera ng taong bayan. Na while na yung mga kababayan natin mga kabayan, katulad ng nasabi ko kahapon sa ating video, na puro kasinungalingan ang pinoproject nito ni BBM. Na mismong SWS mga kabayan ang nagsasabi na nadagdagan ang naghihirap.
nawalan ng trabaho. Hindi magkasya yung sinusweldo dahil puro kaltas. Diba? Mataas ang mga bilihin. Naku mga kabayan, napakasakit mga kabayan isipin, no? Na ganyan ang nangyayari sa bansa natin. Nanggaling tayo, namulat tayo mga kabayan, nung namuno si Pangulong Duterte, namulat tayo na kung ano ang dapat posisyon ng mga Pilipino at ano ang posisyon ng mga nagsisilbi sa gobyerno. Diba? Doon lang natin mga kabayan naramdaman na meron talagang isang tao or meron talagang gobyerno na nagtatrabaho. Hindi yung ganyan mga kabayan na puro pansarili at paglustay ng pera ng taong bayan na hindi natin alam kung saan napunta. Ngayon, sa panahon ni BBM mga kabayan, no? Sa panahon ng kanyang administrasyon, kawawa mga kabayan ng Pilipino. Kawawa pag may mga ganyan na nakaupo sa ating gobyerno. Sipin mo, buti na lang may ganito isang pulis mga kabayan na tumindig sa kanyang paninindigan at hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag na yung kanyang pagkatao ay masisira lamang mga kabayan ng ganon-ganon. Saka, man in uniform mga kabayan, di ba? Na parang yung pagkalalaki nito mga kabayan, yung pagkatao niya ibebenta niya dun sa alam niya na sala, di ba? Kaya sana mga kabayan, no? Sana itong committee na to, itong Blue Ribbon Committee na to, bigyan ng protection ng pulis na to mga kabayan. Kasi we know mga kabayan, maybe, no? Pero sana mga kabayan, wag mangyayari. Pag ito mga kabayan ay natanggal sa posisyon niya, natanggal sa pagiging pulis, alam nyo na mga kabayan, kung ano ang, kung sino ang may pakana niyan, at kung sino man ang nasa ulo ng mga nangyayari. No, mga kabayan, sana bigyan ng protection order ng committee na to, ng Blue Ribbon Committee, yung itong isang matikas at may paninindigan sa buhay na pulis, tapat sa serbisyo. No, mga kabayan, salute tayo sa pulis na to. So, ayan mga kabayan, hanggang dito na muna ang ating video. Marami tayong tatalakayin mga kabayan. Siguro soon tayo ay magla-live na mga kabayan. Meron tayong kasama at pag-uusapan natin mga kabayan yung mga nangyayari sa ating bansa. So, adjust muna sa inyo mga kabayan. See you sa susunod na video natin. Medyo nadadala tayo dito, no, sa mga nangyayari. At ayan mga kabayan, ingat kayo. At God bless sa inyo lahat mga kabayan.